Sa headlines kan mga barata, pagkagadan kang sarong school administrator kang sarong pribadong eskwelahan sa Naga, padagos pang iniimbestigaran kang Philippine National Police. Soltero na diskubring manin buhay sa barangay Tarusanan, Camaligan, Camarines Sur. Mga banduan sa Camarines Sur naging alerto sa bagyong Karding. Bicol Business Week, mapon ngunya na bulan kan Oktubre. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Mga lokal na gobyerno kan Camarines Sur naging marikas ang pagpreparar sa huma kan bagyong si Karding. Detalye sa report ni Melvin Machado. Liwat na pinahiling ka mga Bicolano ang sadang eksperyensa sa panonegwa ng kalamidad. Siring kan bagyo, iniyo ang amay na pagpreparar urog na kan mga local government units sa posibleng epekto kaini asin paghatod din amay na tabang sa mga nag-ibakwar. Sa banwang kang San Jose, Camarines Sur, tulos nagkondusir ang Bureau of Fire Protection ng pagmonitor sa sukol kang tubig sa mga creek asin sa flood-prone barangay arog kang barangay Dulo asin barangay Sabang. Sa Pasakaw, Camarines Sur, pinanginutan man ni Mayor George Bengua ang pre-disaster risk assessment asin activation kang MDRRMC Operation Center. Naghatod manin mainit na pagkakan ang grupo kang MDRRMO Sangay asin Graipon Sangan Fire Volunteers sa labang residentes mientras na nag-uuran kasudma. Relief goods man ang inatod kang MDRRMO Calabanga, Camarines Sur sa mga pamilya kang Sitio Buri, Barangay Kamuning, Calabanga, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Nelson Pacalso, City Director kang Naga City Police Office, na pinag-activate maninda ang Search and Rescue Group kang Naga City Police Office bilang pag-andam sa posibleng epekto kan bagyong Karding asin pagsunod naman sa direktiba kan PNP National Headquarter asin PNP Regional Command. Regarding sa threat ng bagyo na to, may directive talaga ang regional office at hindi lang sa regional office, lahat sa national office namin to mag-prepare. And initially ay hinanda natin yung ating SAR equipments, although alam naman natin na hindi masyadong direct hit ang ating city, pero nag-prepare pa rin tayo in case na hindi natin alam matatamaan or flood or anuman. So ating personnel ay naka-ready naman. Padagos pa sa mga bareta, mga bus sa Bicol Central Station balik biyahe na pasiring Metro Manila asim pabalik sa Bicol Region. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Balik na sa normal na biyahe ang magkakaparaga mga bus na may biyahe pasiring sa Metro Manila. Sa bagong mag-umagahon nagpunaan biyahe para sa mga pasahero nga pasiring sa PITX sa Alabang vice versa asin na mayumani na stranded na mga pasahero matapos ang pagtama ni bagyong Karding sa rehiyon asin iba pang pagtaraid na lugar. So may sigiri kang bubis na may biyahe naman. Kami mga patak na 11:30 mga hapon, mana kayong biyahe. Ginig naman niyan sa dalan. Gusto magpa-Manila, may biyahe na tayo niyan. May D3 na ordinary. Sa ngunyan haros digit anagin pasahero sa Bicol Central Station kasubagong aga. Asin na sa ngunyan magin ang biyaheng partido. Rin kunada asin na pasiring sa mga probinsya. Ang pigtugot ng magbiyahe ngunyan na aldaw. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Mientras tanto, alas 5 manin aga kan subago kang tugutan na kan Philippine Coast Guard ang pagbiyahe kan mga lulunadan pangdagat matapos na ipagbawal ang pagbiyahe huli sa bagyong Karding. Sarong advisory ang pinagpaluwas kan Philippine Coast Guard na nag-aabiso na pwede na giraray makapagbiyahe huli tamayo naman gale warning ang Pag-asa. Sa iba pang bareta, nagaba na ang porsyon kan overpass na yaon sa Calabaan kan Peña Francia Avenue, Ciudad ng Naga, kataid kan Camarines Sur National High School. Sabado nin banggi kan puna na gabaon kan DPWH ang nasabing overpass para tawan dalan ang road widening sa nasambitan ng lugar. Sa pagbabalik kan Newsbreak, bangkay ning sarong soltero na diskubre sa Barangay Tarusanan, Camaligan, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kag GNN TV 48 Naga Newsbreak.
Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia special coverage is presented by GNN TV48 Naga, Naga City Government, through the City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation, Enjoy Realty and Development Corporation, developer of Palm Village and Parkview Naga Urban Residences. Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. NCF Basic Education Department. Ako Bicol Party List. Anjena Trading. Cafe Amigo. Wijo Musical Instrument and Supplies. Naga City Eternal Gardens. Chapels, Crematory, Mortuary, and Chapel Services. Lemon Residences, Nagayon Travel and Tours, NCF Driving School, NCF Training Pool. Also brought to you by Kamsur Biyahe, AET Ads, DLMR Psychometric Center, SM City Naga, Wow Worlds of Water, Donya Osang Catering and Event Services, Lowili Travels and Tours International, Sleep Pads Capsule Beds by Lowili, Sleep Pads Hotel Dormitel, Lowers and beyond. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia special coverage. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extrang cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Padagos pa sa mga bareta, bangkay ning sarong 17 anyos na soltero na diskubre sa Barangay Tarusanan, Kamaligan, Camarines Sur, kan subagong aga.
Aramon tayo kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Nakahigda sa gilid kang pathwalk, harani sa Sarong Creek, mayong sulot pantaas asin mayo na ninbuhay ang 17 anyos na biktimang si Vince Carl Francisco kan madiscover ini amay na pagkaaga kasubago. Susog sa pinsang kining si Barangay Kagawad Don de Francisco kang Barangay Tarusanan Kamaligan Camarines Sur. Nagahalat man sinda sa detalye kang investigasyon kang PNP Soco asin PNP Kamaligan. Huri subot na hiling ang biktima niya sa computer shop para ni sa saydang lugar pasado alauna nin maagahon. Mayo pa sa ngunyan kasi naabot pa lang ang Soco and then naghahalap na po kami sa Soco kung ano ang siindang investigation. Basta po, nakakuha siya digdi, inahiling siya dyan kasubagong around 6 a.m. kan kag harong, tamaluwas tamatinda po. Hindi po yan. Kasi last time na nahiling yata siya sa CCTV po sa internet shop po. Bago ma-discovering mayo na ninbuhay ang biktima, nakaibahan pa ini kasaro pang pinsan na si Emmanuel Abarientos. Nagpatabang subod siya na maghakot nin tukawan kasudma. Asin ka matapos ang trabaho, nagsuway na sinda. Yaon nag-i-star sa sarong barangay si Abarientos tigdi sa syudad kang Naga. Sudmang mag-aalas 6, nagigdiyo talaga ako. Sinundo ko siya. Sabi ko na mapatabang ako, tamahakot kitang tukawan sa kalamisa, dyan sa may Whiteley. May birthday ang kaya dyan. Ngunyan, siguro 7:30 or 7:45 ning banggi. Nagsuruwayan na kami. Ngunyan sabi ko, ihatod ko kamo sa arong. Sabi manggad doon ni Vince, dahil mo na nga kami ihatod. Kaya man niya mag-uli. Di si saro ko man na pinsan, ibahan niya, pauli na sinda. Kaya ngunyan, pagkaaga sabi ko, ibahan baga kamong duwa ni Vince, pagsuruwayan ta na alas 7:30, arog gayan. Ngayon, pag bakal minging manok, nagsuwayan naman niya kami na Vince. Nagturog na nga ako. Di ko ngayaram kung nagparasain pa siya. Ang PNP Soco asin PNP Kamaligan na magkatuwang sa pagkondusir investigasyon sa kausa kan pagkagadan kay ni asin sa posibleng suspitsado, miyembro subot ni sarong fraternity ang biktima. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, huring kaibahan kan biktima kan subanggi kinumpirmar na may nakaiwal ini pirang simana na ang nakalihis. May follow-up report si Melvin Machado. Mientras na yaon sa pagkondusir investigasyon ng mga otoridad sa pagkakadiscover kang bangkay kang 17 anyos na biktima sa Barangay Tarusanan, Kamaligan, Camarines Sur. Nakaulay ka mga members kan media ang sinasabi ni Emmanuel Abarientos na huring nakaibahan kang biktima sa computer shop. Ini, iyo ang 17 anyos na si Alias Nonoy. Susog sa iya, pinaghumaan sa paagin ng text message ang saro sa barkada kang biktima na sasaksakon. Digdi man inabangan subot ni Vince ang naghuma sa sayang barkada. Naaraman kang kaiwal niya kan mga nakaaging aldaw. Guwapo. Pwede mong sabihon. Dahil ko po bislado ang pangarap. Tano nakaiwang iwan? Nag-chat po kaya si Saro ng barkada. Banta. Anong banta? Sasaksak ng gabi. Tapos, naman po, ni Vince. Ni Vince. Yan yung ganyan na yan. Pigano? Pero niya. Abangan niya sa may rawis. Taga-digdi itong nagbanta sa iya. Iyo po. Ibinulgar pa kaini na kang nakalis sa mga simana. Binugbog si Vince durante kan may drag race subod sa Banuanin Milaor, Camarines Sur. Kaibahan ang naghuma sa saindang barkada asin may taga Tarusanan, Milaor, Camarines Sur pa. Kaso rin iya na binaranog siya. May drag race po. Haloy na? Dahil paman po. Pagkatapos lang po magpinyapran siya. Okay. Ano ba, nagrabe ba siya kato? Kan binaranog siya, aram kang pamilya niya? Dahil po. Ako lang po nakakaram. Kaibanan niya po ako. Si Vince, tigbaranog si Vince. Ako po, di ako po tigiriro katong 5. Nahiling mo kan tigbaranog siya? Iyo po, yan ako sa tubangan. Tapos, May mga jabilisa po. mayong nakakaaram ka, ani ka lang? Ay po. Kulang po. Kung nasa pirang edad na yun, sino ang balog? Minor, nasa tamang edad na. May minor po, tapos may nasa tamang edad na po ata. Mientras tanto may mga napangaranan si Alias Nonoy na nasambitan sa interview kan media. Alagad pinagtuyo kang GNN News na daay na iniibali sa pagbabareta mientras sa padagos ang investigasyon kan mga otoridad. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Sa satuyang police report,
Suspek sa pangtataga sa iyang kainuman sa Barangay San Felipe, Ciudad Dignaga, arestado kan mga otoridad. Detalles kaya naramon ta sa report ni Jerome Breeze. Inaresto kan mga kapulisan ang saroga lalaki na sospek sa nangyaring pananaga sa iyang kainuman sa sitio Matiway, Barangay San Felipe, Ciudad Dignaga. Sigun sa report, mantang nagiinuman ang sospek na si Joel de los Reyes, 40 anyos, asin biktima nga si Rodel Arce, 49 anyos, kaibahan ang duwa pang barkada kaini kan biglang huminali ang sospek, asin kan pagbuelta, dumana na hiling na may daradarang sundang ang sospek, natulos na pinagtatagaan na biktima sa iyang payo alagad na kadulagman ini. Dating iwal ang nahihiling na motibo kan pananaga sa nasabing biktima. Ang alas 2 ng hapon is nagkaroon po tayo ng hacking incident sa di inaasahang pangyayari. So, nangyari to dun sa may Sitio Matiway sa Barangay San Felipe. And unfortunately, etong insidente na to, mga involved dito is magkakilala lang din, kumbaga magkabarkada, magkakaibigan. So, nagsimula ito sa isang inuman sa isang bahay sa San Felipe, and then due to drunkenness and sabi ng suspect is meron na daw silang previous na pag-aaway, is kaya niya nagawa itong pag-ahak. So ang ginamit niya dito is isang bolo. Ang sospek nasa kustodiya ngunyan kan Philippine National Police sa Ciudad Dignaga, mantang ang biktima pigdaraman sa Bicol Medical Center tangani nga may pabulong. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, padagos pa ang ginigibong pag-iimbestigar kan mga otoridad sa pagkakadiskubring mayo na ninbuhay kan sarong school administrator sa sarong eskwelahan sa Barangay Triangulo, Ciudad Dignaga, pasado alas 7 din aga kan suudma. Susog ki Police Lieutenant Colonel Marlon Antang, may tama nin bala ang biktima asin sinasabing ang badil na 9mm kan security guard na kinuasubuot kang biktima sa locker ang ginamit sa insidente. Ang ginamit na badil, issued naman sa security guard. So, ako sabi sa interview kang sumuyang IOC, nirawat kang ni itong biktima, itong locker kang security guard, kasi kinuha sa badil bago sa pangyayari. Nag-aaram po si guard kung gilibot siya, sir? Siguro kung aram kang guard, mapupugulan ito. Sa iba pang bareta, Bicol Business Month nakatalaan na gibuhon sa maabot na bulan kang Oktubre. Aramot ang pletong detalye sa report ni Melvin Machado. Obheto kang Bicol Business Month nagigibuon sa bulan kan Oktubre na may pahiling na balik na sa normal ang pagninegosyo sa tao kan epekto kang pandemya sa riyon. Susug kay Metro Naga Chamber of Commerce and Industry President Mr. Mario Villanueva, sa tao kang paglangko kang presyo kang kuryente sin petrolyo, dagos-dagos lang subot ang pagninegosyo. Inasigurar man kaini nakatuwang kan mga negosyante ang MNCCI asin ang lokal na gobyerno kang Naga. Ang highlight po is that we would like to show that business is back to normal and that we are showing that our business sector is alive and kicking with innovation. Kaya ang ating venue pa lang ay makikita nila na ito ay ibang pagkakasetup. At ganun pa man, with all the problems that we're facing, the high cost of fuel, the high cost of our power, business is ongoing at ito ay tuloy-tuloy. At the Metro Naga Chamber is at their back at magtutulungan kasama natin ang ating syudad. Sa press conference kasubagong aga, presente man ang mga opisyales kang MNCCI para sa formal na pag-introdusir kang mga aktibidad kang Bicol Business Month na kinababalehan kang Best of Bicol, Farmers Forum, Aspire, Car Show and Digital Congress. Ito po ang Best of Bicol, October 7, 8, 9, and 10. Diyan po yan sa SM Event Center. Ano po ang Best of Bicol? Showcasing and promoting kang mga local product kang iba-ibang probinsya digdi sa Bicol region. And ang saro po sa highlights kayan sa Best of Bicol is ito pong pag-onra sa mga national artist kang Bicol. Naming Nora Honor, aranta po siyang superstar and award-winning po yan as a national artist. And of course, si Ricky Lee, maurag na writer, maurag na author.
Siya po ang saro sa mga highlights kang Best of Bicol. And hoping ako na mayaon sinda kayan sa opening kang Best of Bicol. Ang masunod po kayan is the Farmers Forum. Ang Farmers Forum po, gaganapon man po yan sa JMR Coliseum on October 8 and 9 po. And ang team po ngunyan kang Farmers Forum Empowering Women. And ang masunod po kayan, ito ng Aspire, gaganapon man po yan sa SM on October 14 to 16. Kaibanan tamang po dyan ang Department of Agriculture. Ini po showcasing again the local product or otap kong apodun mi po kang iba-ibang produkto kang LGU. Specifically po digdi sa Kamsur. Pero kang kaulay ko po ang DA, igwa pa pong showcasing hali man Masbate, hali po daang Katanduanes indang padidigdihon. Yan po ang mga highlights mi sa Aspire. Gaganapon man po yan sa SM Event Center again. And ang masunod po kayan sa November, magkakaigwa po ng car show. Gaganapon man po yan sa Plaza Quezon. That's on November 17 and 19. Inimbitaran man ni MCCI President Mr. Mario Villanueva ang publiko na suportahan ang nasabing aktibidad ngunya na bulan kan Oktubre. I would like to invite our Naga community and our Bicol community na sana itangkilikin ninyo, tingnan natin ang mga sponsors at ang mga exhibitors natin sa Bicol Businessman, sa Best of Bicol, mga produkto ng Bicol, mga tourism sites, ganun din sa ating Aspire, ang ating mga agricultural products na i-showcase at ito po ay ating tangkilikin sapagkat ito ay sariling atin. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para permikitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.